Ako, napansin na ba ninyo? Grabe na po yung atake, pagbatikos ng mga Duterte camp or sabihin na nating anti-Marcos dito kay Communication Undersecretary Claire Castro. Okay? Bagong-bago pa lang ay inaatake na nila. Meron ngang grupo na nagsasabi, dapat daw palitan na. Bah, ikaupo pa lang eh. May nagsasabi naman, attack dog daw. Aba, talagang matitindi na agad ang batikos. Bakit parang ilang na ilang kayo? Bakit parang nagulat kayo? Dito sa ginagawa ni Communication Undersecretary Castro. Hindi naman po sarili niya yan eh. Hindi naman po personal yan. Yan ay trabaho niya na ibinigay sa kanya ni Pangulong Marcos para nga sagutin ang mga fake news, sagutin ang mga sobrang batikos ng mga anti-Marcos kay Pangulong Marcos. Nakilalang galing sa Duterte camp ang mga batikos. Yan po yung mahigpit na haharapin ni Yusek Castro. At napapansin ko, nag-uumpisa pa lang, binabalikan na siya, binabatikos na. Dahil nagulat sila sa matapang, matalino, na batikos din at pagharap ni Yusek Castro sa harap ng media at pinangalanan ang dating Pangulong Duterte at iba pa na bumabatikos. Di ba? Ang lupit kasi. Dahil sa pangyayaring ito, lumalabas po na hindi matanggap ng mga pro-Duterte, anti-Marcos, pati nga yung isang relihiyon dyan bumabatikos na rin ho kay Castro. Anong mangyayari pagka ganun? Abangan natin. Kaabang-abang. Okay? Sunod na ating pag-usapan ito. Yung tinuturing na tahimik, na parang pabor sa China, o kung tawagin ng iba ay parang makapili, o pro-China. Aba, magbago na kayo. Dahil pag-identify kayong kakampi o mismong kayo ay tahimik sa isyu ng West Philippine Sea at ang tingin ng botanteng Pilipino dito at sa abroad, maka-China kayo, talagang hindi kayo mananalo. Kasi nakataya ang seguridad, kinabukasan ng teritoryo ng ating bansa. Kaya talagang hindi kayo iboboto pag hindi po kayo nagbago. Alam niyo po, totoo yung sinasabi ni Sir Mike. Alam niyo po kung bakit. Kasi po, ang atin pong mga kababayan, noong napapanood po nila ang ginagawa po ng Chinese Coast Guard laban sa ating Philippine Coast Guard, habang nanonood sila ng balita, nag-aalab ang kanilang damdamin. Alam niyo yung nagiging patriotiko ang mga Pilipino. Nasasaktan sila na nakikita yung ating mga kababayan na ginaganon. 'Di ba? Binobomba ng tubig, may nasaktan, mayroong sinisigawan, 'di ba? Kaya po, ang mga kandidato po na kumikiling po sa China, medyo medyo talagang hindi makakakuha ng suporta sa ating mga kababayan, kasi po ang gusto ng ating mga kababayan ay yung makabayan talaga. Makabayan na kandidato na handang ipagtanggol ang ating bansa, hindi lamang sa bunganga, hindi lamang sa pambobola, pero sa gawa, 'di ba? Ngayon po, napaka mapanganib po ng ginawa ng isang kumakandidatong senador. At kilala na naman ng lahat yan kung sino yan. Yan po ay si Marcoleta. Alam niyo po ba na kumakalat po ngayon sa China ang patungkol po sa isang isla na sinasabi po ng mga nandoon, mga sa SOCMED nila doon, na pag-aari daw po nila yon. Gusto niyo pong malaman kung ano po yung sinasakop po na panibago ng mga ng mga Chekwa? Gusto niyo pong malaman? Panoorin niyo po itong aking video. First, the West Philippine Sea. Now it's Palawan.
China's territorial greed knows no limits. They took our reefs, built military bases in our waters, harassed our fishermen, and now they're claiming Palawan. Yes, Palawan. That's over 2,500 kilometers from the nearest Chinese landmass. Chinese social media is now pushing the absurd claim that it is Zhenghe Island of the Ming Dynasty, the same playbook they used for the West Philippine Sea. They try to rewrite history, spread propaganda, repeat the lie until it sticks. They are also claiming the Spratly Islands, where Calayan group of islands are. Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc, Panatag Shoal, and Second Thomas Shoal, Ayungin Shoal, all are part of the West Philippine Sea. They built illegal structures, blocked our fishermen, and pretend that these were theirs all along. Now they are claiming Palawan. And where are the politicians and the people who claim the West? Philippine Sea does not exist? Where are those who insist we should negotiate instead of standing our ground? Will Rep. Sir Marcoleta condemn this? Will former President Rodrigo Duterte, who once suggested we should be a province of China, like Fujian, condemn this? Will their future president, VP Sara Duterte, finally speak up after being silent for years about this issue? This is what happens when pro-China propaganda poisons our people. This is what happens when politicians would rather defend China's claims instead of ours. When social media influencers push Chinese narratives disguised as neutrality, when Filipinos are told to accept submission as diplomacy. And if we let this slide, it won't stop at Palawan. It's time to wake up. China is not just claiming islands. They are claiming our country. And if we don't push back, they will take as much as we let them. We used to be a nation of warriors, of heroes, of people who fought and bled for our country and our freedom. And yet here we are, watching as China redraws our borders while some of our own countrymen help them do it. Our national heroes and forefathers must be turning in their graves over this betrayal. Oh, nakita niyo po, 'di ba? Pinapakalat po doon sa ngayon sa China na eto daw pong Palawan, aba, sakop daw nila 'to. Pag-aari daw nila 'to. Yung dating 9 dash line, naging 10 dash line. Ngayon baka maging 12 dash line na at baka sa susunod, baka pati Luzon at Visayas ay kanila ng pag-aari dahil parang hindi po tumitigil ang kanilang pag-aari diyan o pag-aangkin diyan sa ating mga kalupaan. Alam nating lahat na ang Palawan po ay sakop ng Pilipinas. Pero ngayon po, meron po silang mga inilalabas na mga article na ito daw pong Palawan ay sa China daw po ito talaga. Pagkalayo-layo po nito, napakalayo, napakalayo po nito. Actually, mas malapit pa nga ang Luzon eh. Pero, yun daw pong Palawan ay kanila, pero bakit yung Luzon hindi kanila? So, eto pa po yung kadugtong ng video ni Sir Mike Abe. Kaya para kayo makakuha ng tulong at suporta sa mga botanteng Pilipino at before, during, and after election, manindigan kayo para sa kapakanan ng Pilipinas at ipaglaban natin ang West Philippine Sea Exclusive Economic Zone. Pero siyempre sa isang banda, hindi naman natin kayo mapipilit dahil alam namin na meron din kayong pinanghuhugutan, meron kayong utang na loob, o baka may pangako sa inyo, o baka naman ang China baka lang po. Natatanong lang, ang China ba ay nagpipinance sa mga kandidato dito sa Pilipinas? May kinalaman ba ang China sa galawang politika sa Pilipinas? So, tinatanong ko lang. O kung nagpipinance, halimbawa, ang China sa mga kandidato, sinong kandidato? Siyempre, hindi po yan kandidato ni Pangulong Marcos. Hindi po yan mga independent candidate. Malamang mayroong political party o grupo na baka pinanggagalingan yan at nakikinabang yan. Kung sino yan, hindi ko rin alam. Mahirap patunayan. Pero ang sapantaha at pagdududa ng tao ay posibleng yung mga walang pakialam, ayaw makialam, o hindi talaga sila umakampi sa gobyerno para panindigan ang West Philippine Sea. Kaya sila ay binabansagan, baka pro-China, o baka sila yon. Magbago na kayo. Sumama kayo kay Pangulong Marcos, sa majority ng mga Pilipino, sa lahat ng mga sundalo, Philippine Coast Guard, naninindigan sa West Philippine Sea ay pag-aari nating lahat na Pilipino. At kung hindi kayo sasama sa paniniwalang yan,
Asahan ninyo na magiging negatibo ang suporta sa inyo ng mamamayan. Hindi lang ngayon, hindi lang sa eleksyon, maging sa susunod na panahon. Kasi nakataya dito ay paninindigan na pag-aari natin ang kanlurang dagat ng Pilipinas. Ayan, West Philippine Sea. Okay? Diba? Yan po yun eh. Yan po yung mga masalimuot. At ang isyong ito, hindi maiwasang daladala ngayong papalapit ang eleksyon at ngayon namang panahon ng kampanya. Kaya nga dito sa mga public debate na gagawin ng COMELEC at saka po ng mga network ng telebisyon, ng media, o maging sa social media, mahalagang tanungin sa kandidato, ano ba ang kailang posisyon sa West Philippine Sea issue? Mahalaga po yan. Ano ba ang posisyon nila sa malaking mga issue ng ating bansa? Tungkol sa ekonomiya, national security, at marami pang iba. Pag ang kandidato ay puro paninira, walang plataforma, walang agenda, hindi yan dapat manalo. Para hindi manalo, huwag iboto. Kasi kung puro na lang batikos, puro lang negative, tapos fake news pa, abay kasiraan niya ng bansa. Kasiraan ng imahe ng Pilipinas at Pilipino. Hindi natin kailangan yan. So kung walang paninindigan, naninira pa, wala rin plataforma, aba, ay anong pakinabang natin yan? National position ang senador, ang senado. Mataas na institusyon ng ating pamahalaan. Kaya dapat may quality, may kakayanan, may paninindigan para sa bayan, hindi para sa iisang grupo o iisang partido o iisang pangalan o pamilya. Diba? Malinaw po yan. Hindi ako magsasawang paulit-ulitin yan na ganyang panawagan at palaliwanag kasi panahon ng kampanya, nagkakabulahan eh. Maraming nambubudol eh. Dinadaan sa pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, galit-galit, pagpapalabas ng fake news, paninira, hindi po yan ang kailangan natin. Ang sapat na kakayanan, qualification, ay hindi nakukuha sa sayaw, kanta, fake news, o pagiging masyadong kritiko na below the belt laban sa gobyerno at sa mga Pilipino. Hindi yan. Ang kailangan natin, may malawak na plataforma ng gobyerno. Ano ang kanyang planong gawin pag naging senador? Ating alamin niya sa kanila. Ano ang panukalang batas mo pang nasyonal? Ano ang tugon mo sa problema pang ekonomiya? Tugon sa kahirapan? Tugon sa national security? Tugon sa West Philippine Sea? At marami pang issue. Dapat yun ay nilalatag nila. Ang hindi makapaglalatag ng magandang panukalang batas at plataforma di gobyerno, hindi yan dapat ibinoboto. Huwag na natin balikan yung lumang politika na utang na loob, kaibigan, may maraming pera, maraming koneksyon, kaya iboboto. Wala yan. Garbage na identity yan. Garbage na dahilan yan. Kailangan bagong Pilipinas, bagong pag-asa. So, magbabago rin sana ang mga botanteng Pilipino dito at sa abroad. Please like, share ng video. Ngayon po, 'di ba, may mga paparating na debate, may mga paparating na interview, napakarami niyan, kada mag-e-eleksyon, ang dami nating mapapanood na ganyan. Mas makikilala po natin ang mga kandidato sa mga ganyan pong sitwasyon o ganyang event. Kasi po, diyan natin malalaman kung ano ba talaga ang instance nitong mga tao na ito, kanilang side, 'di ba? Kasi alam niyo po, sa panig po ng PDP laban, parang wala akong naririnig na walang nagtatanggol ng West Philippine Sea. Syempre, alangan na maipagtanggol nila yung West Philippine Sea, hindi nga pinagtatanggol ng kanilang anito, ng kanilang poon na si Digong. Alangan na maipagtanggol nila yan, di ba? So, yan po yung, kumbaga, katibayan na talagang eto pong mga tao po na ito,
ay kumakandidato lang po, hindi po para maglingkod sa bayan, hindi para ipagtanggol ang ating soberenya, bagkus sila po ay kumakandidato para lamang ipagtanggol ang isang pamilya, at yan po ang mga Duterte. Yun lang po talaga ang pinaka sole objective nitong mga kandidato po ng PDP laban, at sama na dyan syempre pagtatanggol kay Digong, at pagtatanggol kay Kibulok at kay Sara Duterte na ini-impeach po ngayon. Siyempre talagang yan lang po ang nakikita nating goal nila. Wala po tayong nakikitang kanilang mithiin na ipagtanggol ang West Philippine Sea. Ito pong kahit nga po itong senador nila ngayon na si Robin Padilla na nangangamote sa Senado, wala rin po tayo naririnig kahit man lang simpleng statement ng pag kondena sa ginagawa po ng mga nakikipag-agawan diyan po sa teritoryo natin sa West Philippine Sea. 'Di ba? Wala. Etong si Marcoleta, sinasabi na atin daw ang West Philippine Sea, 'di ba? Sabi niya nung una, wala daw West Philippine Sea. Tapos biglang dahil nga na-bash, dahil nga na pakarami po ang nabuwisit kay Marcoleta dahil sa backlash, bigla pong kumabig at sabi atin daw ang West Philippine Sea at dapat to ito ipagtanggol hanggang sa ating huling hininga. Pero, 'di ba? Bakit no mga panahon na merong mga naputulan ng daliri, may mga naipit, may mga nasaktan, may mga kinuhanan ng gamit, may mga muntik-muntikan ng mga libang-buhay, pero wala man lang kahit isang pronouncement, statement, at kahit ano man lang na reaksyon sa mga pangyayari diyan sa West Philippine Sea, etong si Rodante Marcoleta. Bakit wala, 'di ba? Ngayon naramdaman niya kasi na nanganganib ang kanyang kandidatura dahil sa kanyang pagsasalita na walang West Philippine Sea. Tayo na ang maghuhusga niyan sa darating na eleksyon May 2025. Alam naman po natin kung sino yung mga yan na mga pro Chekwa at kumikiling po sa mga Chekwa, at talagang wala po silang pake kung ano man ang mangyari sa ating mga kababayan diyan sa West Philippine Sea. Ang importante, kanila maipagtanggol si Kibulok, si Digong at si Sara Duterte. Yan po nakikita natin. Kaya maging maingat po talaga tayo sa pagboto. Sinabi na rin naman ni Commodore J. Tariela, basta daw po itong isang kandidato ay pro Chekwa, alam na, 'di ba? Huwag na lang po talaga itong iboto. Kasi magkakaproblema lang tayo. Dahil katulad niyan, dahil po sa mga pronouncement nitong si Marcoleta, napakadelikado po nito dahil pwede po itong samantalahin talaga ng mga Chekwa at sabihin na, kita nyo, mismong mambabatas na ninyo ang nagsasabi na walang West Philippine Sea. So, amin yan. So ngayon, after ng pronouncement na yan ni Marcoleta, pati po ang Palawan ay pinapakalat na rin po sa mga SOCMED ng mga Chekwa na kanila daw po itong isla. At itong isla daw po na ito ay matagal ng kanila, somewhere around mga dynasty pa, kanila daw po yan, at parang gusto pong kunin. Siyempre, yung mga litrato po ay may sulat o may salitang Chekwa, so hindi natin naintindihan kung ano yon. Pero, di ba, na makikita mo dun sa guhit na meron talagang nakalagay doon na pinakita na yung Palawan ay kasama o sakop ng pinapakita na naman nilang dash line na yan. So, dahil po dyan sa sinabi ni Marcoleta na yan, pwede po talaga itong sagpangin ng pagkakataon itong mga Chekwa para po masabi sa kanilang mga kababayan na kita nyo, kahit ang isang halal ng bayan na congressman, diyan sa ating kinukuhang mga isla, ating kineklaim ng mga isla na Pilipinas, sinasabi ng kongresista na ito na Pilipino na walang West Philippine Sea. So yung sinabi ni Marcoleta pwede pong gamitin sa propaganda para po mas kumbaga mas gustuhin ng mga taga China na angkinin ang mga isla diyan at susunod na po pati na itong Palawan. So dapat mag-ingat no sa mga sasabihin. Dapat maging
kumbaga yung sasabihin mo, isipin mo muna kung eto ba may maibubuting maganda, eto ba may maibubuting masama. 'Di ba? Tignan mo muna bago ka kumuda ng kumuda kasi nangyari dito kay Marcoleta, sa sobrang talino nawala na ang sense of ano ba tawag dito? Sense of being a countryman, 'di ba? Yung Pilipino ka sobrang daldal mo, hindi mo alam, sobrang pagmamatalino mo, sobrang pagmamagaling mo. Ang nangyayari sa halip na sasabihin mo, akala mo tumatalino ka pero makakasama pala sa bayan at pwede pang gamiting propaganda laban sa mismong bansa na iyong kinabibilangan pero yung pronouncement mo ay kumikiling sa mga Chekwa. So gagamitin ng mga kalaban natin, gagamitin ng ating mga katunggali dyan sa West Philippine Sea, mga nakikipag-agawan dyan sa teritoryo at kalupaan, katubigan, isla dyan po sa West Philippine Sea, pwedeng-pwede po talagang gamitin itong salita ni Marcoleta. Totoo naman yun, hindi lang naman po Pilipinas ang umaangkin dyan sa West Philippine Sea na yan o dyan sa kanlurang bahagi ng bansa ng mga karagatan na yan. Andyan din ang Vietnam, andyan din ang Thailand. Alam ko Thailand, Vietnam, Malaysia. Meron din sila mga kine-claim dyan na isla. Pero tandaan po ninyo, never na gumawa po ng hindi maganda ang Vietnam at ang Malaysia. Never silang naging agresibo, never silang nanakit at never po silang gumawa ng mga hindi magandang hakbang para po ipaglaban ang kanilang kine-claim dyan na katubigan, kalupaan o isla. So, abangan natin ang mga susunod pa po na issue, mga susunod na update dito po sa issue na ito dahil napakaganda po nitong bantayan dahil delikado dahil po meron na naman pong isla na parang gusto pong angkinin at etong isla na ito ay merong kumbaga ito major role nito sa turista napakaganda ng ng Palawan, 'di ba? Sa Puerto Princesa, Coron, 'di ba? Napakaganda niya, napakaraming award para sa mga pinakamagandang mga beach sa buong mundo. 'Di ba? So kailangan natin na ito ay bantayan itong issue na ito. Baka magulat na lang tayo na ang Palawan po ay probinsya na ng mga Chekwa. So salamat po sa video ni Sir Mike Abe. Salamat din po sa inyong pagsama dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po. Bye-bye.